True horror story, ang estudyante sa dormitoryo, panimula. Marami ang nagsasabi na ang mga lumang gusali ay may mga lihim na hindi basta-basta nalalaman. Sa bawat pader, bawat lumang kahoy, may alaala. At kung minsan, ang mga alaala ay hindi basta kwento lang, kundi multo ng nakaraan. Ito ang kwento ng isang estudyante na nakaranas ng kababalaghan sa isang lumang dormitoryo sa Maynila. Totoo ang kwento at mismong sa kanya ito nangyari. Unang gabi si Ramon ay bagong lipat sa dorm dahil malayo ang probinsya niya. Mas mura doon kaysa umupa ng apartment. Luma ang dormitoryo, gawa sa kahoy ang karamihan at may kakaibang amoy na parang pinaghalong lumang libro at amag. Sa unang gabi pa lang, may napansin na siya. Habang natutulog, narinig niya ang tunog ng mga yapak sa pasilyo, mabagal, mabigat. Pero nang sumilip siya sa pintuan, wala namang tao. Ang bulong isang gabi, habang nagbabasa si Ramon ng libro, bigla niyang narinig ang mahinang boses, parang bulong na galing sa mismong tabi ng kanyang tenga. Umalis ka na. Nanlaki ang mata niya, napahinto siya sa pagbabasa. Walang tao sa paligid, sarado ang bintana at siya lang mag-isa sa kwarto. Pinilit niyang baliwalain iyon, baka raw pagod lang siya at guni-guni. Pero kinabukasan, may mga kakwarto siyang nagsabi, "Pare, may naririnig ka rin bang mga boses dito?" Sabi nila dati, may estudyanteng tumalon mula sa ikatlong palapag. Ang nakita sa salamin. Isang madaling araw, 2:00 ng gabi, nagising si Ramon para uminom ng tubig. Dumiretso siya sa banyo ng dorm. Habang naghuhugas ng mukha, napatingin siya sa salamin. Pero hindi sarili niya ang nakita niya. Isang babaeng estudyante, duguan ang mukha at may itim na panyo na nakatali sa leeg. Nakatingin ito sa kanya, nakangiti ng kakaiba. Napatras siya at napaiyak sa takot. Nang tumingin siyang muli, siya na ulit ang nasa refleksyon. Pero ang panyo, parang may bahid na pulang mantsa na naiwan sa salamin. Ang huling gabi kinabukasan, nagpasya siyang umalis sa dorm. Pero bago siya makaalis, isang matandang caretaker ang kumausap sa kanya. "Nakikita mo na rin ba siya? Yung babaeng nagpakamatay dito noong dekada 80. Lagi siyang nagpapakita sa mga bagong lipat, lalo na sa mga katulad mong mag-isa." Hindi na nagsalita si Ramon. Nilisan niya ang dormitoryo ng gabing iyon din, dala ang takot na hanggang ngayon ay hindi niya makalimutan. At ayon mismo kay Ramon, hanggang ngayon, tuwing dumadaan siya malapit sa lugar na iyon, naririnig niya pa rin ang mahinang bulong sa tenga. "Umalis ka na,